dito sa may Dagupan Street dito sa may Divisoria. Ganito nga pala karami yung isang serving. Negosyong nilagang kalabaw lang mga kanegosyo, focus in one. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming tinda. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, mga kanegosyo. Si kuyang nagtitinda ng nilagang kalabaw mga kanegosyo, mas kumikita pa kaysa sa nagtitinda ng karinderya. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi or hindi lumalaki ang negosyo mo. Focus lang sa kalabaw na nilaga mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan sa negosyong karinderya. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Naitayo ko yung sari-sari store ko sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo. Doon din, taga Cavite kasi ako, malapit lang sa school yung boarding house ko. At nung graduate ako, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko. Kasi sobrang accessible sa biyahe, lahat. Nag-work din ako as a sales ng ilang taon, pero gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagdinegosyo. Hindi masama yung pagtatrabaho mga kanegosyo. Ako gusto ko lang talaga yung matuto sa pagninegosyo. Bakit sari-sari store? Kasi madali buksan. Hindi ako marunong magluto. By the way, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. At ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. Naging tambayan ng college student yung tindahan ko mga kanegosyo. At isa sa mga natutunan ko sa pagninegosyo, nagsara nga pala yung negosyo kong sari-sari store dahil sa pandemic. Dahil 95% ng negosyo na malapit sa school, puro nag-close kasi almost 2 years din na online class. At ang natutunan ko sa pagninegosyo ng sari-sari store, walang focus in one at hindi natin may scale up sa level 2 business model yung negosyong sari-sari store. Hindi natin ma-applyan ng franchising yan, hindi natin ma-applyan ng distribution model yan, habang buhay kang reseller dyan, hindi sa'yo yung brand or produkto, hindi ikaw ang gumawa. Kumpara kay kuya, siya yung nagluto mismo ng kalabaw na nilaga. Ang gagawin niya lang dan, pwede niya ng brandingan, pwede niya lang gawan ng sistema, pwede niyang ipa-franchise or distribution model mga kanegosyo. Doon tunay nakikita si kuyang nagtitinda ng nilagang kalabaw. Hindi focus lang sa nilagang kalabaw mula simula. Business model lang yung magbabago. In-applyan mo lang ng distribution model. Pwede niyang gawin ni kuya. Paggawa siya ng parang sa taho, maraming bisikleta na nilagang kalabaw. Pero iba-ibang pwesto lang. Si kuya lang yung mag-distribute ng mga putahe. Doon tunay nakitaan mga kanegosyo. Pero focus pa rin sa nilagang kalabaw. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, hanapin ng community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang kung nakakain ka na ng nilagang kalabaw. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.